ng church, makikita niyo yung kinis, sa Tagalog yung pagiging pino niya, no? Inaalagaan niya ang kanyang pagkababae. Amen? Hindi niya kinalilimutan na mahalaga po yan. Dahil ang church po ang sinisimbolo ng babae, kaya po napakahirap na pabayaan natin ang church. Dapat i-maintain din natin yan para maging yung natural beauty niya, flowing, nandoon pa rin, flourishing, umuunlad. No? Kaya pagdating sa church talaga, dapat ang mga anak ng Diyos blooming. Amen? Tingnan muna ninyo yung mga sarili. Blooming ba? Faded. Kaya natin binabasa, makikita ninyo na kahit tayo nasa church, may love story po yan. At ang love story yan, dapat natin pag-ingatan, dapat natin pagyamanin. Kapag ito yung naglalarawan ng Panginoon Kristo at ng bawat sa atin bilang yung babae, yung church. Okay, sa oras ito, Romans chapter 8. Hindi ba yata napapalitan? Napalitan. Okay. Romans chapter 8. Nung nakaraan po mga kapatid, talakay natin yung kalahati nito at nakikita natin hanggang saan tayo inabot. Hanggang verse 28, no? Natul natin yan. Sabi natin sa verse 27, naunawa ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay dumulog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. And verse 28, ito paborito ng bawat isa. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Verse 29, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak at nang sa gayon naging panganay natin siya. Ang mga itinalaga niya yung una pa ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Pag tingnan niyo yung sa YouTube, ang title po na nilagay doon, sino ang sa Kanya. Kasi pwede pong angkinin ng bawat sana siya ay may Diyos o siya ay sa Diyos. Ngunit meron pong mga palatandaan kung ikaw ay talagang sa Diyos o hindi. At sabi nga dito mga kapatid, number 1 dito, tidiinan ko lang, sabi rito sa verse 28, alam natin sa lahat ng bagay, lahat po lahat ng area natin, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. We always do things kasama po ang Panginoong Diyos. Tandaan po natin yan. Kapag ganyan po ang ating buhay, ang takbo ng ating isip, ang laman ng ating puso, yan, paring sabihin mo na ikaw ay nasa Diyos. Pero pag ang ginagawa mo ay kakaiba, lalo na kung makasarili, lalo na kung lahat ng ginagawa mo hindi pinukonsulta sa Panginoong Diyos, naturally and evidentially mga kapatid, hindi ka sa Panginoong Diyos. Pero mahirap yun, no? Mahirap pag-aralan nyo. Ang tanging nakakaalam na lamang yan ay ang Diyos, siyempre mga kapatid. Sabi rito, verse 20, sapagkat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino sa Kanya. Wala na po tayong question yun. Wag po natin gagawin na mag-judge sa iba, sapagkat ang tanging nakakaalam lang kung sino sa Kanya, siyempre ang mismo ang Panginoong Diyos. At makikita nyo lang dito, nagmamanifest yung ginagawa niya kung siya ay sa Diyos at hindi. Saglit tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat sa biyaya mo sa amin sa araw na ito. Pag kami pinahintulot mo na narito, kabilang ng lahat ng kabalahan ng daigdig nito, ay narito po ang iyong mga kilala mo ang sa amin. Ikaw lamang po ang siyang makapagpapatunay kung kami sa iyo o kami sa sanlibutan ito. Bless po ninyo ang mga susunod pa namin mga pag-aaral. Buksan mo ang aming puso. We need better understanding, Panginoon, ng iyong mga salita. At so, magitan po ng pagtitipong ito, padalawin mo ang Espiritu ng karunungan para sa iyong mga Jesus name. Amen and amen. Ulitin ko yan mga kapatid, No, marami tayong, kaya mahirap panuin ng aklat ng Romans kasi dito po ay talagang nililiwanag niya kung ano ang talagang patungkol sa buhay Espiritu at buhay makalaman. Yung natalakay na natin yun.
dito nga, sa pagpapatuloy sa verse 31, ano ang masasabi natin tungkol dito? Naku po, tumabi nga. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay pagkakaloob ng knowledge yan sa isip at ba yun ay babalanse ng puso. So hindi po yung basta-basta. Ano po? Una, dapat paglalaan ka ng time sa pag-aaral nito. Sa panahon natin ngayon, parang hindi nabibigyan ito ng busy tayo sa lahat ng ginagawa natin, sa school, siyempre, sa business, tapos sa pamilya. Kung marites ka pa, utolits ka pa, dadagdagan pa. So, dapat, meron tayong mga namumuong mga related thoughts na tinatawag. Yung isip ko ngayon ay nag-guide na ng lahat ng pinag-aaralan. No? Dati, nung ako'y nag-aaral pa rin, knowledge, mahalaga po talaga yan. No? Yung kaalaman, mahalaga po yan. At sabi nga, bilang mga educator, sinasabi doon sa philosophy ng education, education is life. Habang ikaw ay buhay, namubuhay, patuloy kang natututo, patuloy kang nag-aaral, patuloy kang natututo. Kaya ka nag-aaral, kaya ka natututo, at sa ganon, magamit mo ito sa buhay mo. Usually kasi, ang karamihang napapahamak sa buhay sa daigdig nito, yung tinatawag natin mga mangmang. Kaya yung salitang mangmang, may salitang bubulong, masakit na yun. Yung mangmang o kabubuhan, yan talaga nagpapahamak sa tao. Yan po ang nagbibigay ng daan patungo sa kamatayan. In modern terms, sa ating mga nagmumotor, tawag natin yung kamote. Yung mga kamote, natatawa na kamote. Kasi, ang tagal-tagal na nga nila ng mga nagmumotor, ang tagal-tagal na nagmamana sa kalsada, hanggang ngayon binaviolate nila ang mga basic rules at yun na nagdudulot sa kamatayan. Kaya sa kasalukuyan, nakakalungkot, marami po ang nadidisgrasya at namamatay. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi na po progress yung kaalaman nung na-aksidente. No? Ang trabaho po ng knowledge and understanding ay bigyan tayo ng kaalaman kung tayo ba'y kakaliwa, kung tayo ba'y kakanan, kung tayo ba'y didiretso. Well, napakaliwanag naman sa Biblia, ang tao, wala po talaga tayong katinuan dahil nasa kalagayan tayo makasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, para maano mo yun, sinabi ng Panginoon sa Kristo, lahat ng ginagawa nyo are all wrong. Bakit? Sabi ng Panginoon kasi, I am the way, sinabi niya, I am the truth, tayo na tayo. Ano pa yung dulo? And I am the light. Determining the proper way, di ba? Sa pamamagitan ng truth, dun mo lang makakamit yung tunay natin buhay. Nakalulungkot lang, karamihan ng tao sa kasalukuyan talagang papunta sa kamatayan. Lahat ay wasted. Ano man kanyang ginagawa, nauwi lamang siya sa kawalan. Pero ang sabi nga rito mga kapatid, para maiwasan mo yan, kanina ulitin ko na naman, in all things, sabi na, Romans 8:28, ano sabi sa English? Wala yung ating ito rito. Ano yung sabi sa English? All things work together. In all things work together. Sino yung nag-work together? You and God. In all things work together for the good. For the good. No? Sa lahat ng mga kabubuti ng lahat ng nagmamahal sa Diyos. Tandaan ninyo mga kapatid, ito ididiinin ko, all good things sa Diyos lang po galing yan. Pag hindi na good thing, evil yan, yun ang kanyang kaanuan, good and evil. Ibig sabihin, good comes from God, and evil comes from the other side. So kung hindi good yan, mahirap na nga lang sabihin yun kasi sasabihin, i-basher ka pala judgmental ka pala. Dito. Sinasabi lang natin dito, ang isang reality na napatunayan ni Paul. Si Paul po ay isa sa pinakamatalino nag-aaral ng salita ng Diyos ng araw, panatiko siya, in fact, sa kanyang katalinuhan, pumapatay siya. Ay mabigat yan, no?
nauwi siya sa kamatayan. Ang dami niyang pinersecute, pero sa bandang huli, napag-isip-isip niya, mali siya, at yung knowledge na nasa kanya, hindi sa Diyos. Yun ang masakla. So, nangyari nila sa buhay ni Apostol Paul, nag-recover siya. Pero sa recovery, mga kapatid, makikita niyo marami ang hindi na naniniwala sa kanya kasi dati siyang masama, bakit kanya mag-recover. Pero baliwala rin sa kanya, iniisip na lang niya makabawi siya. Ano man ang nangyari noong una, inaamin niya na gawa niya dahil sa kanyang kamangmangan. Ngayon natuto na siya. Ngayon napag-alaman niya na para kang magtagumpay sa buhay na ito, you have to work with God. Kung gusto mo pagpalain, you have to be blessed by God. Puro by God, by God, by God. Ano ngayon ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos, if God is with us, sabi, kung ang Diyos ay panig sa atin, anong sumunod? Sino ang kalaban natin? Oh, napakaganda na yan. Ano pa sa English yun? Ano ba English? If God is for us, who can be against us? Eh, matindi yun. At alam naman ang lahat na walang nakatalo sa Diyos. Whether you believe it or not. Kasi marami pa rin hindi naniniwala sa Diyos. Eh, kailan mo, bakla sila. But one thing is certain, mga kapatid, walang pwedeng tumalo sa Diyos. At ang sabi doon, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng nagmamahal. You can never be wrong kapag ang kasama mo ay always right. Sino bang always right? Ang Diyos lang ang always right. Walang taong always right. Samba-samba tayo, may saray tayo, may wrong tayo. Eh doon na lang pag nag-e-exam eh. Ang tagal mo nag-aaral. 1 to 10 yung quiz. Bakit may mali ka? Minsan tumama ka rin. Ma-perfect mo, okay yun. Pero karamihan ay hindi ba iwasan na magkamali. Sa Panginoong Diyos, hindi ba tayo magkakamali? Hindi po tayo kasi ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ang Panginoong Diyos. Ang Diyos po ay hindi nagkakamali. Pag nagkamali ka, ibig sabihin walang kinalaman doon ang Panginoong Diyos. Nagkamali ka dahil ang pinahiral mo ay ang iyong sarili. Kailangan, ulitin natin, ano lang nakita natin dito, dapat palagi nating kasama, ayan, na gumagawa ang Diyos sa anumang paraan. Ang answer, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Ano sabi? 32, anong sagot? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang alin? Ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak. Dito sa Biblia, ang nakakaano lang dito, no? Like for example, karga-karga ni Sterika yung anak niya. Bakit ba, pagdating sa test of faith, yung anak ang, like for example, sino yung kauna-una? Si Abraham. Dapat o Abraham, ialay mo yung sarili mo, saksakin mo yung sarili mo sa ilalim ng puno. Aba, hindi. Anong sabi? Yung anak mo, lumalabas, maging sa Diyos, hindi ang Diyos ang nagsakripisyo, no? Yung kanyang anak. Ano ang meron dun sa anak? Kapalagyan mo, Sister Rika, ano meron dyan kay Kai? Bata pa yan, siyempre, hindi mo. Ano sa palagay? Sa palagay mo lang. Ano meron dyan? Kai? Cute. Laway. Cute. Baka mamaya ikaw palang future mayor namin. Sino awa? Anong nakita mo kayo?
ipakita mo sa kanya. Sister, ano namin itong kay attorney? Sa araw. Ay, grabe ka na. Ano, parang may part siya na kapart ko at kapart ni Kevin. Parang gano'n. Kadugtong ba? Nung buhay si Angeline, ano? Hindi namin alam kung bakit siya dumating. Wala talaga. For the past 14 years, wala. Until namatay siya. Ano siya, Tay? Mas ka na ng tunga mo. Nung namatay siya, doon lang lumabas ang lahat ng ginawa niya, kung sino siya, at paano niya. Hindi namin alam na gano'n eh. Until somebody is being sacrificed. At sa amin nangyari din ito, anak namin ang naging sacrifice. Mula nung nag-sacrifice na wala siya, nagbago po talaga takbo ng buhay namin, even in finances, even in nagbago po talaga lahat. At syempre, papasok sa isip mo, bakit parang siya ang naging kapalit ng lahat? Kaya nga sabi ko rito, buti na lang nagpagawa kami nung parang, ang tawag natin ito, standing. Every day for 8 years sa kanya ako nakatingin. Hanggang ngayon, tama sinasabi ng Bible, hanggang ngayon hindi ko alam kung sino siya. Misa sabi ko nga rito, baka yan ay anghel na pinadala dito sa lupa, nobody knows. Kaya kung kayo tinatanong, darating sa inyo yung puntong yan, na hindi nyo talaga, kahit ang anak natin kasama natin maghapon, magdamag, hindi mo malalaman basta-basta kung sino siya at ano ang kanyang parte sa buhay. But one thing is sure, mga kapatid, kaya nga tinatawag natin na ang anak ay blessing kasi something ay nandiyan dyan sa kanya. Like for example, siguro, ayan, yung anak mo yan, gaganyan-ganyan lang yan. Pero wala nakakaalam yan. Until one day, ito nga lang nakakatakot, tingin sa'yo ng Diyos yung anak mo as a sacrifice. Hindi ko po masasabi kung ano ang inyong magiging. But dito nakita ko ng mga kapatid, parang lumilinaw na rin sa ating isip na bakit nga nangyari yan kay Isaac? Diba? Tapos nangyari sa iba pa mga anak nila, until ang Diyos mismo nang nagpakita, there is something sa pagiging bugtong na anak. At yun ang naging sacrifice ang Panginoon sa Kristo at ang nakinabang ang bawat sa atin. And the Bible says, for God so loved the world. Mahirap, diba? Kaya nga, ang mga bibili natin dito, mahalin na lang ninyo yung inyong anak. Habang meron kayong pagkakataon na mali siya, ibigay ninyo ang lahat, do it. Kasi walang nakaalam kung anong magiging dulo. And sometimes the greatest victory talaga ay kapag wala na siya. Minsan, ngayon ko rin naiintindihan kung bakit kinakailangan sa kasalukuyang mamatay ang isang tao. Ano yung mag-end siya? Actually, ang death ayon dito ay hindi man the end, kundi separation lang. Kasi-separate ang isang minamahal sa buhay, amen? Doon mo lang marirealize gaano pala siya kahalaga sa'yo. No? Isa na question na sana buhay pa siya, marami ko pa sinasabi. Pero dapat hindi mo ganun sabihin nyo. Kasi natapos niya na yung dapat niyang gawin. The daigdig niya. Ito naman makikita, blessing pala siya. Wala tayong ipinanalangin na may mamatay para pamakita natin. Ipinakita na sa atin ng Panginoon kung gaano katindi ang kanyang pag-ibig sa atin. Na kinakailangan niya pang isakripisyo ang kanyang anak. At alam ng bawat magulang gaano kahalagang anak
sa mga magulang. Kami nga walang anak, binigyan kami ng isa. Kumraduate na siya. Sa akin, okay lang. Pero kung hindi ko ito naunawaan, panghihinayang kay iyak ko. So as long na nariyan po ang mga mahal natin sa buhay, mali natin yan. Kasi sabi nga ng Biblia, katulad ng Diyos, katulad ng kanyang buktong na anak, sila pala ang makakasama natin para magtagumpay sa buhay na ito. Amen. Sabi rito, sabi natin, hindi niya ay pinagkait ang sarili niyang anak. Ha? Very, ano ito, no? Very challenging ito. Kung ang Diyos hindi pinagkait yung sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. You see, in the Mosaic law, sa Old Testament, ang tawag dito, pinaka-espesyal na anak, yung panganay. Sabi doon, ang lahat ng panganay sa Diyos na nakatalaga. Hindi ko na siya pwede. Pero, yung time ni Moses, mahirap talaga yung hindi niya. Ay, di ba, ang panganay ay inaano natin na ano yan, di ba? Yan yung bunga talaga ng pagmamadali sa pag-ibig. Diba? Dahil pag nagkasal kayo, siya ang una nagiging bunga. Tama? Pero ang sabi ng Biblia, yung panganay, kahit bunga yan ang pag-ibig mo, hindi yan para sa inyo. Yan ay nakatalaga para sa Panginoon Diyos. Which literally means lang, very simple lang naman ang meaning, na kaya kayo nag-asawa, kaya pa nagmahal, at it is because galing yan sa Panginoon Diyos. And you have to recognize na kung nagkaroon mo kayo ng bunga, ito ay dahil sa Panginoon. That's very simple. Gano'n lang naman talaga yun. May mga panganay. At siyempre, sunod-sunod na sa Panginoon. Yan. So, ganyan po yan. So, kung ibinigay ng Diyos ang lahat, kung magitan ng kanyang butong nana, sabi rito, sino ngayon ang maghaharap ng sakdal laban sa inilang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpakulang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binumay at sa ngayon na pamagitan para sa atin. Medyo mahirap po ito, no? Verse 33. Tuloy ba natin o sa next week na? Ito kasi ay may kinalaman sa korte. Ayan, si Tony Harrison. Sabi rito mga kapatid, kapag ang isang tao ay nagkasala, dito ba sa korte, ano po ba dapat? Parusahan. Okay? Parusahan. At ang parusa sa anumang kasalanan ay kamatayan. Dito, nagpapaliwanag si Paul na kung sakali man may mag-accuse pa sa atin, ang anak na tayo na Diyos, mag-accuse sa atin, meron ba silang karapatan na ipagsakdan tayo? Diba? May mabigat yan. Kaya nga sa anumang husgado mga kapatid, kapag sinabi, naintindihan ko na nasa barangay, kapag sinabi na meron na kayo ng pagkasunduan, hindi nyo pwedeng sirain yung napagkasunduan. Halimbawa, sa tayo humingi na ng tawad, at sabi nung pagkakalaman, pinapatawad ko na po siya, mag-agree ka man o hindi, yan ang ibig sabihin, wala kang pakialam ko. Kasi ang nag-uusap, yung may kasalanan at yung ginawa nito ng pagkakasala. Pag sinabi nung apektado, hindi po, pinatawad ko na po siya, masama man ang loob mo na nangyari, wala ka na rin. Yun ang sinasabi nito nito. Kung tayo, nag-mediate na ng Panginoon sa Kristo, di ba na-discuss na natin yan? At pinatawad na tayo ng Diyos, kahit ano pang sabihin na sa libutan,
na pong kaso. Naintindihan niyo? Magbibigay ako sa inyo ng halimbawa, Tony, makikita. Yung iba, dumidiretso sa korte. No? Didiretso siya sa korte. Pagdating sa korte, sasabihin ng korte, galing na ba yan sa barangay? Hindi ka pwedeng magkatawag dito. Mag-bypass. Hindi mo pwedeng i-bypass. Palagi nga lang sinasabi. Pag nagkakaroon kami ng kaso, sabihin, ay bakit po, napunta na po ba kayo ng pulis? Ano sagot sa amin? Ang sabi po ng pulis, dadaan daw po muna kami dito. Eh, siyempre, galit na yung nagdemanda. Gusto niya kasi, matapos na. Eh, hindi po. May prosesong pinagdadaan. Amen. Dito sa atin, ang maganda pala sa mediation na ginawa ng Panginoon Kristo, hindi ka na pwedeng i-judge basta-basta. Kasi dumaan ka na sa mediation. Kahit gaano kalaki kasalanan mo, basta pinatawad ka na, wala nang another case. Naintindihan po ninyo. Kahit may dumirekta pa sa taas, kahit malakas pa sa kay Lord, hindi siya tatanggapin kasi may prosesong dapat pagdaanan. At ang prosesong dapat pagdaanan, manampalataya ka sa Panginoong Kristo. Kapag ikaw ay nagsisira, pinatawad na, everything is done. Done. May narinig po kayo, di ba? Ang Diyos po ang ahatong sa atin sa huling panahon. Mga kapatid, kapag ikaw nasa pananampalataya, hindi ka po kasama sa hatulan sa huling panahon. Kasi tapos na po ang proseso po. Okay, magalala, may kurilan po na ibigyan dito. Diba? Sabi ng iba, diba? Meron po tinatawag na Judgment Day. Tama. Lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Tama po yun. Tama naman po yun. Pero, kapag ikaw ay na-mediate na, sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon sa Kristo, hindi na po ni-epekto yung batas mo. Yan ang dahilan kung bagay dito sa Biblia, mga kapatid. Ang sabi, kapag ikaw ay nasa pananampalataya, wala ka na sa ilalim ng Batas. Wala nang power yung kautusan. Kasi, nandun ka na. Pero kung wala ka sa pananampalataya, lahat ng power ng kautusan, i-apply sa iyo. Yun ang hindi naiintindihan. Kaya nga pag ikaw ay nasa Panginoon sa Kristo, hindi ka na talaga mamumuhay sa kasalanan. Bakit ka pa mamumuhay sa kasalanan, hindi na patawad ka? Okay, tuloy natin. Sana po naiintindihan niyo kung medyo ulitin na lang po natin. Medyo masakit po talaga sa ulo itong parte nito. Okay. Sabi rito, sino nga ang hahatol ng kaparusahan? O, sino raw ang hahatol? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Hindi po judge ang Panginoon sa Kristo. Ano po? Mediator po siya. Siya pa nga ang namatay at ngayon namamagitan para sa atin. Ito sinasabi ko. Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Bakit napunta ron? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig o gutom? Ang kaubaran o panganib o tapat? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo nanganganib kami mamatay sa buong maghapon. Ibibilang kami ng mga tupang papatayin. Ang sagot, hindi. Hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ito ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang pamumuhan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, may kapangyarihan ang kataasan, kalimitan, o alinmang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. That's very final, mga kapatid. Pag nasa Panginoong Diyos ka, wala nang pwedeng gumalaw sa iyo. Naririnig din digmaan sa ngayon, paulit-ulit lang po yan. Noon pa yung pinopisa na 2000, digmaan, ganito, takotong
Ang sinasabi lang dito, dumating na silang dumating, wala na po itong epekto sa iyo. Kasi tapos na. Niligtas ka. Ang pagliligtas ng Panginoon, simula ng araw tumanggap ka, hanggang sa kaduluduluhan ng panahon, ligtas ka po. Kaya kami saan, kami minsan, once you are saved, you are always saved. Tama naman po yun. Yung kikilos ka ng tamang ayon sa kalooban. Honestly, sino sa inyo natatakot? Dahil bigera na naman yan. Baka tamaan ka na naman. Eh, 40% lumindo lang eh. Sino hindi kinakabahan pag lumindo lang eh? Ito nga, hindi pa gawa mo eh. Nililindo na. Ano, kumusta na? Sabi nga, kung lumindo na lumindo. Bakaan dyan eh. Tumagal. Sabi ni Sista. Kala ko sumasayaw lang. Hindi, lumindo. Lunch na yan. Eh, gusto gumagano eh. Hindi ka ba na ano? Siyempre ka matatakot. Sabi kong gano'n. Una ko na may panapanood